Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa angles. By definition, ang angle is formed by two rays na tinatawag ding sides that share a common endpoint na tinatawag namang vertex. So dito sa ating illustration, mayroon tayong angle na mayroong vertex N. Again, ang vertex ay common endpoint ng dalawang rays na bumubuo sa ating angle. And mayroon din tayong two rays na tinatawag nating sides of our angle. Napangalanan natin ang vertex at side dito sa ating given angle. Ano-ano nga ba ang sides ng ating given angle? Una, we have ray FG. Gumamit tayo ng symbol ng ray na right arrow. And then, ray FE. So again, ang angle ay binubuo ng dalawang rays. That's why ang sides natin ay mga ray. How about the vertex? Again, ang vertex ay ang common endpoint ng ating mga rays. Ano ba ang common endpoint ng ray FG at ray FE? We have point F. Therefore, our vertex is vertex F or point F. Now, in naming an angle, pwede tayong gumamit ng 3 letters. Gamit yung 3 points doon sa ating given angle. Laging nasa gitna yung ating vertex letter sa pagpapangalan. Pwede rin naman tayong gumamit ng vertex letter lang kung yung ating angle ay mayroon lamang one angle at that vertex. And then, pwede rin tayong gumamit ng number kung ang ating given angle ay mayroong given number. Now, let's use this illustration para sa pagpapangalan ng ating angle. Since ang ating angle ay mayroong given name na number, maaari nating pangalanan ng ating given angle na angle 1. And also make sure na ang ating symbol for angle ay hindi magmumukhang greater than symbol. So, magkaiba ang greater than symbol sa symbol ng angle. Okay? So, again, angle 1 ay pwede. Pwede rin naman using 3 letters. We have angle D and E. Nasa gitna yung ating vertex N. Pwede rin namang angle E and D. Dito naman tayo nag-umpisa sa point E. Okay? E and D. And then, syempre, ang pinakahuli, pwede nating pangalanan ng ating angle using the vertex letter. Since ang ating given angle ay binubuo lamang ng 2 rays. So, mayroon lamang tayo ditong isang angle. So, paano kung ang ating angle ay hindi na binubuo ng 2 rays lamang? This time, ang ating example ay mayroong 3 rays. So, paano natin papangalanan ang ating given angles? So, kung makikita natin, mayroon tayong 6 lahat-lahat na pangalan. Pero, ang ating given example ay mayroong 3 angles lamang. Okay? So, isa-isahin natin yan. We have angle D and S. Okay? Angle D and S. Nasa gitna yung ating vertex N. Or pwede nating baliktarin, unahin natin yung point S. Angle S and D. Same lang ito. One angle lang ito. Next, we have angle S and E. Or angle E and S. Again, nasa gitna yung ating vertex letter. And lastly, yung malaking angle natin, we have angle D and E. Or, baliktarin natin, we have angle E and D. Okay? Nasa gitna pa rin yung ating vertex letter. So, ito yung iba't ibang paraan ng pagpapangalan ng ating given angle. Kung mapapansin ninyo, hindi natin ginamit yung single letter na vertex lamang, na angle N lamang. Hindi natin pwedeng gamitin dito dahil hindi lamang iisa yung angle na mabubuo dito sa ating given illustration. Now, dito sa part na to, i-identify naman natin yung iba't ibang klase ng angles. Okay, dito naman tayo sa pag-identify ng type ng angle gamit yung mga description. Ang unang uri ng angle na ating pag-uusapan ay ang angle na mayroong sukat na less than 90 degrees. Pero syempre, dapat more than 0 degree. So ano kaya ang tawag sa angle na ito? Kita rin natin sa ating illustration. Ang tawag natin sa angle na yan ay acute angle.
Again, ang acute angle ay more than 0 degree but less than 90 degrees. Ang next angle naman natin ay nagpapakita ng angle na more than 90 degrees pero less than 180 degrees. At ang tawag natin sa angle na ito ay obtuse angle. Next, sa ating illustration, meron tayong pinapakita na angle na mayroong measure na 270 degrees. At ito ay mayroong description na angle whose measure is greater than 180 degrees pero less than 360 degrees. Tinatawag natin itong reflex angle. And mayroon din tayong angle na eksakto sa 180 degrees. Ang tawag natin sa angle na ito ay straight angle. Sa ating huling example, mayroon tayong description. An angle whose measure is 90 degrees. Eksakto yan. Ano kayang tawag natin sa angle na yan? Tinatawag natin itong right angle. At kung mapapansin natin, ang tick mark ng ating right angle ay pabox. So, mabilis nating ma-identify ang isang right angle, especially kahit wala itong nakalagay na sukat dahil sa kanyang tick mark na pabox. Now, alamin natin kung ilan yung angles na maaaring ma-form given yung number of rays na may common endpoint. In this illustration, kita natin na mayroon tayong tatlong rays dito sa ating given. Ilan kayang angles ang maaaring mabuo rito sa ating example? Bilangin natin. First, we have angle DNS or angle SND, that is 1. And then angle SNE or angle ENS, pangalawa. And pangatlo, angle DNE or angle END. Okay? So, meron tayong tatlong angles na mabubuo gamit ang tatlong rays na may common endpoint. Mabilis bilangin dahil kakaunti pa yung number of rays na given sa atin. Now, let us proceed with the second example. This time, marami ng rays ang given sa atin. Hindi na tayo pwedeng gumawa ng illustration and then bibilangin natin isa-isa. Pwede naman, kaya lang masyadong matagal kasi masyado ng marami yung angles na mabubuo dito sa ating given rays. So, anong gagawin natin? Gagamit tayo ng formula. Ito yung formula natin para ma-solve yung ating problem. Number of angles is equal to n times the quantity n minus 1 all over 2. Ang n dito ay tumutukoy sa number of rays na given. So to solve this problem, i-substitute na natin yung 15 dito sa ating formula. We have 15 times the quantity of 15 minus 1 all over 2. Unahin natin yung nasa loob ng parentheses. We have 15 minus 1, the answer is 14. And then, yung sagot dito, 14 times 15 na nasa labas, that is equal to 210. And then yung product, i-divide natin sa 2. 210 divided by 2, the answer is 105. So, mayroon tayong 105 na iba't ibang angles na pwedeng mabuo kapag ang given ay 15 rays. Diba? Napakarami niya para bilangin natin ng mano-mano. Kaya gagamit tayo ng formula.